Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana, ang inyong dating tenderong vlogger na ngayon ay full-time housewife na. As of now, of course, temporary lang to dahil meron naman tayong mga ibang plano na pwede natin gawin. Pwede naman tayo mag-apply ng work or babalik sa pagtitinda. So, depende yan kasi on rest tayo ngayon. Papahinga muna tayo ngayon. Ayan. So, guys, thank you so much sa panonood ng aking mga video, especially doon sa mga nagtatanong. By the way, may nagtanong doon sa comment regarding inventory ng mga feeds. Yes, gagawa ako ng video noon. I-share ko sa inyo kung paano kami nag-inventory doon sa daily sales ng feeds namin. So, i-share ko din sa inyo. Simple formulas and simple format lang po yun. Mamaraan kung paano mag-inventory ng mga feeds. Ayan. So, ngayon is continuation doon sa ating part 1 na chika, na story time, kung bakit nagsara yung ating tindahan. Pero bago ang lahat, thank you nga pala sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa mga viewers. Thank you so much sa panonood. Kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notify ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na doon sa mga videos na sinishare ko dito na may learnings kayong matutunan. Ayan. So, from now on, I'll be sharing daily lives video and yung mga videos na may matutunan kayo, no? Yung like, mga points of view, ayan. Basta-basta mga daily life videos na may mga learnings kayong matutunan. Ayan. So, ngayon, it's part 2. It's already part 2. Continuation dun sa ating story time sa part 1 na in-upload ko kung bakit nasara yung ating tindahan. So, ngayon is I'm using the microphone kasi medyo maingay dito sa lugar namin. Kasi dyan sa unahan is mayroon computer shop and ang ingay-ingay ng mga bata. Ayan. Medyo madikit-dikit yung mga bahay namin dito. Pero itong amin namin is meron siyang gate. Medyo distansya lang ng ilang mga metro. Pero yung ingay ng mga bata is rinig na rinig pa rin. Kasi nandito ako sa P-Race. Dito ako nag-video para maliwalas and maganda yung ating lighting ng ating camera. Kasi nga, yung camera natin is medyo okay lang din naman yung kanyang quality. Hindi naman yung masyadong mamahalin yung ating quality ng camera. So, ang dami-dami ko nang nayaw-yaw. Well, anyway, continuation tayo. So, yun na nga, umabot na sa point na pinutulan nila kami ng tubig, tapos yung personal use nila na kuryente is hindi nila binabayaran. Guys, hindi nila binabayaran. Kami yung pinabayad. Kasi pag hindi namin pag hindi namin yung binabayaran, yung arrears nila is mapuputulan din kami kasi isang account lang yun, di ba? So yun, wala kaming choice and napipilitan kami, and isa din yan sa mga burdens namin na nireklamo namin kasi pwede din naman nila bayaran yun, yung personal nila ng gamit ng kuryente, tapos yung yung tamang pakikiusap, yung tamang pag-uusap lang naman kasi wala naman kaming intensyon na saktan sila, wala kaming intensyon na kunin namin yung property kasi in the first place, alam namin na hindi talaga amin yun. What we want is yung fair lang na pag-uusap na hindi nagsumisigaw, hindi kami tinatalakan. Believe me or not, hindi sila matinong kausap. Walang pag-uusap na hindi nagsisigawan. Oh my God, pero wala kaming ganun, hindi kami ganun. Wala kaming ganun na magsisigawan pag mag-uusap, ha. So, ayun, pinutulan nila kami ng tubig. Burden din yun sa amin kasi naghahakot kami ng tubig sa mga kapitbahay namin, dito sa bahay ng mama ko or doon sa bahay ng brother-in-law ko. And there was a time na nagbabayad kami ng labor para may tao na hahakot doon ng tubig para may magamit kami doon sa tindahan. So yun ang pinaka-worst na nangyari. And then meron pa isa na nagskandalo sila doon sa harapan ng tindahan namin, and nakadisturbo kasi yung mga customer namin is nagsisialisan kasi yung partner niya or live-in partner niya na kinakasama is lasing, tapos doon sa amin, doon inaway niya kami. Okay, inaway niya kami. Actually yung asawa ko first, and then after that nung may commotion na, lumabas na ako kasi super ingay-ingay na niya. So yun, pinablatter din namin yun. And kinalaunan is finally napunta siya sa korte, yung ganun yung case namin napunta sa korte, and finally mas okay din yun kasi na-explain namin yung side namin, and na-explain namin kung ano yung nangyari, and na-explain din namin kung ano lang naman yung gusto naming mangyari, and nakapagsalita kami, nakapag-explain kami sa side namin na hindi kami nagsisigawan, hindi kami sinisigawan, hindi kami dinuduro-duro, hindi kami ini-interrupt kahit hindi pa kami tapos magsalita, yung mga ganong style. So yun, and finally na-settled na siya. Dininig ng Diyos yung aking prayer na hopefully magiging okay na, and hopefully makakaalis na rin kami doon ng settle na, yung wala ng aberya. Okay, and then yun,
nagdesisyon na, actually hindi siya umabot doon sa trial kasi doon sa mediation center lang is nagkaayos na kami. And then, so finally, ngayon is moving forward na tayo. Wala na kaming connection doon at din nakaalis na kami sa toxic na lugar na yun, na super toxic na, as in grabe yung aming na-experience na ganun. Wala naman kaming intention na saktan sila or angkunin yun amin lang naman is fair enough, yung bang hindi din kami naaagrabyado kasi gumastos kami ng pera. Gusto kasi nila is aalis na lang kami ng diretso, which is hindi naman pwede. Actually, they are also spreading rumors na hindi kami nagbabayad ng renta sa kanila. Well, actually, sila yung hindi tumanggap ng renta namin in the first place. Okay, way back 2023 ata yun, January. Magbibigay sana kami sa kanila ng bayad for 3 months, pero yung nanay niya is hindi niya tinatanggap kasi gusto niya aalis na kami diretso, which is hindi naman pwede kasi meron pa kaming deposit, meron pa kaming deduction doon sa pambayad sa kuryente na supposedly is i-deduct din yan kasi personal use nila yun, and then meron din po yung sa renovation. So yun yung aming point sana. Ewan ko ba sa kanila bakit ayaw niya, ang gusto kasi nila is aalis na lang kami doon, iiwan na lahat kung ano man meron doon, wala nang i-deduct. So which is hindi naman talaga pwede kasi gumagastos din kami. Hindi madali kumita ng pera, hindi madali maghanap ng pera para ipang-renovate, ipang-capital, para ipang-deposit, diba? So hindi nila maiintindihan yung sa side namin, which is yun lang naman talaga yung point namin. Well, anyway, ngayon move forward tayo kasi tapos na, and I'm so thankful kasi nakaalis na kami doon sa very toxic na pangyayari and very depressing na, ewan ko ba, nagkaka-hairful na kami ng asawa ko dahil sa sobrang problema na yun. Well, anyway, ngayon okay na, medyo nakatulog na kami, medyo nakapag-rest na kasi for almost 4 years hindi talaga kami nakakapag-rest dahil tuloy-tuloy yung operation naman sa tindahan. Although at the same time nanghihinayang din kasi kahit papano kumikita yung tindahan, and marami na kaming mga supplier na nagbibigay ng consignment and terms payment. Marami na din kaming mga customer na which is nakakagaanan na ng loob, nagiging suki na din namin for how many years since na nagtitinda kami doon, and then nakakapanghinayang din. Pero I know God has a better plan for us kung bakit nangyayari ang mga pangyayaring to, and I always believe na nangyayari ang mga ganitong bagay kasi may magandang plano si Lord na para talaga sa amin. Ayan, so hopefully magiging okay na din kami and makaka-move forward and makakabalik kami sa dati na may income na everyday. Ayan. So, ngayon guys, is yung asawa ko na lang yung merong income. May binabayaran pa kaming mga utang ha. Hindi talaga mawawala yan. So, okay din naman kasi they are okay na babayaran namin monthly and staggered ba yung bang partial payment, as long as in 1 month meron kami mababayad kahit konti lang. Ayan, so that's it. So guys, yun yung totoong nangyari. Siguro may hindi ako nasabi dito or may share siguro for data privacy na din, both sides. Both side of the story. Ayan, so ngayon is kung may plano pa ba akong magtindahan, magnegosyo, of course, guys, yun talaga yung aim ko for the first time. Kaya ako nag-aral ng business ad kasi gusto ko talaga magnegosyo. So ngayon, mag-iipon muna ako ng pang-capital kasi hindi madali maghanap ng capital, guys. Sobra sa ekonomiyang to, and then sa administration na to, my God, ang hirap maghanap ng pang-capital, at the same time, ang hirap magnegosyo sa administrasyong ito. Ngayon, alam niyo na, di ba? Flood control, ang dami-dami pahirapan. My gosh, ang dami kong nabasa ng mga comments, ang dami kong nabasa ng mga post na marami din mga tindahan ang nag-close ngayon sa administrasyong to dahil sa sobrang bagsak ng ating ekonomiya. Hindi na natin alam kung ano yung ating pwedeng gagawin para lang maisalba yung ating negosyo na ating itatayo. Guys, that's it. Na-share ko lang din sa inyo kasi nga, di ba, nag-subscribe kayo dito sa aking channel para doon sa ating mga videos na mga sinishare dito na may learnings kayong matutunan regarding sari-sari store business. So ngayon is I'm trying to make videos na may learnings kayong matutunan kahit hindi naman about business or sari-sari store business, pero i-share ko pa rin sa inyo yung mga natutunan ko regarding sari-sari store business for almost 4 years. Ayan, so kung meron kayong mga tanong regarding sari-sari store business, so I am still willing to answer it.
And just comment it in the comment section dahil gagawa natin yun ng video. Ayan. So that's it. Na-share ko lang din naman sa inyo guys. I'll see you in my next video. This is Gracia Mediana and I'll see you in my next video. Ayan. So guys, thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please to subscribe to my YouTube channel and then don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo every videos that I am sharing with you. So that's it. I'll see you in my next video. Bye and gracias everyone!